Friday. Sabi ko nga, kapag ako po ang mag-preach ng Friday and Sunday, I will not make two messages kasi gusto ko po na magkaroon tayo ng iisang mensahe every week. Kung ako po ay mag-preach ng Friday, ganun din ang ibabahagi ko po sa sa ating pong Sunday service. So last Friday po, I talk about a wonderful passage na kailangan nating maintindihan at maunawaan bilang mga nanampalataya ng ating Panginoon. So if you are there last Friday and you are able to join that Friday service, for the second time, maririnig nyo po itong mensahe na ito. But then for those who are not able to join last Friday, this is a wonderful message that God wants us to learn this afternoon. So let me just share our passage. May kinalaman po ito mga kapatid sa ating relasyon bilang mga magkakapatid, bilang mananampalataya. Kasi napakadali po natin na we fall on sinning against each other to the extent that we are breaking our relationship, especially as brothers and sisters in the Lord. And napaka-importante mga kapatid na matutunan natin itong how we are called by the Lord to be reconciled and we know how to forgive one another. Yung talaga marunong tayong ma-reconcile sa ating mga kapatid, sa ating pong mga mahal sa buhay, at the same time marunong tayong magpatawad kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So let's open our Bible to the book of Matthew from chapter 18 from verses 15 to 22. At basahin po natin itong text na ito. Sinabi po dito, a brother who sinned against you. No? Kung meron man pong kapatid sa pananalig at pananampalataya who will sin against us o magkakasala sa atin, ano po ba ang dapat natin gawin? No? How do we respond unto it? And what the Lord Jesus Christ is trying to teach us in this passage, in this wonderful teaching of the Lord, on how we are called by the Lord to be reconciled always in our relationship. At the same time, we know how to forgive one another. Okay, sabi po dito, Matthew 18 verses 15 to 22, if your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if 2 of you on earth agree about anything you ask for it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa hapon na ito, and let us come to the Lord in prayer. Father, maraming salamat po, O Diyos, sa sandaling ito, Ama, na patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord. Dinadakila ang iyong banal na pangalan, niluluwalhati, O Lord God, ang iyong banal na presensya sa aming mga buhay, O Lord God. Patuloy ka namin itinataas sa sandaling ito, Lord. Even as we come to hear your words for all of us, Lord, may you bless us, O Lord God, through your message, O God. Naturuan mo po kami, Ama, kung paano po that we are able to reconcile to one another, especially kapag kami po ay nakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa aming kapwa, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. At turuan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe kung paano po kami marunong din magpatawad sa isa't isa, O Lord. Ama, sa namin pinagkakatiwala sa sandaling ito, nawa kayo po maluwalhati, madakila, O Lord God, sa aming pakikinig, O God, at patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Binabalik namin sa iyo, Ama, lahat ng mayaman na papurit pasasalamat. Ito po ang aming dalangin at samo sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. So napakaganda po itong mensahe na ito ng Panginoon, mga kapatid, at napakaganda na mainam na maunawaan natin how is it really for us to be reconciled to one another and we are able to forgive one another. Alam natin mga kapatid, all of us, tayo po mag-a-agree lahat that even though we are now in the Lord, no, kahit tayo po yung mga nasa Panginoon na, tayo mananampalataya at parte tayo ng sambahayan na ng Panginoon, ng pamilya ng Diyos,
at bilang magkakapatid sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, may mga oras mga kapatid na tayo nagkakasala sa isa't isa. At ang kahinatnan nito ay we break our relationship, no? Yung para bang napuputol yung ating relasyon bilang mga kapwa Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Panginoon. At sabi nga natin, no, napakaraming oras that dahil because of our weaknesses, because of our sinful nature, napakadali po na makagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon na makakasira sa relasyon natin bilang isang iglesia ng Panginoon, especially as being brothers and sisters in the Lord, no? At nakakalungkot sometimes na kapag umiiral po yung ating pride, yung galit, nandun po na nabibrake o nasisira o napuputol yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at ang ating relasyon sa bawat isa. In any kind of relationship, mga kapatid, no? Kapag sinabi natin relasyon, it may be husband and wife relationship, it may be relasyon ninyo sa pamilya or friendly relationship, no? There will be time that there will be some misunderstandings, shortcomings, and differences to the extent of sinning against each other, no? Kaya nga minsan, mga kapatid, kung mapapansin natin sa ating relasyon, especially sa mag-asawa, for example, sa mag-asawa, very normal na magkakaroon ng mga misunderstanding, may mga shortcomings tayo at may mga differences, no? Sabi nga natin sa bawat relasyon, hindi lang sa mag-asawa, kundi sa mga pamilya, minsan nagkakaroon ng mga gusot, no? At may mga differences na nangyayari, especially even also in our relationship as brothers and sisters in the Lord. Nagkakaroon tayo ng misunderstanding, ng mga kahinaan, at mga differences that sometimes that divide us to the extent that we sin against each other. At yun yung napaka-importante nating masabi. Sabi nga natin, wala naman pong perfecto na relasyon. Kaya ibig sabihin, when it comes to husband and wife relationship, walang perfect na marriage. Alam natin that we are all imperfect people, walang pong perfect na tao, kaya dahil tayo hindi mga perfecto, kaya alam natin na from time to time magkakaroon tayo ng mga problema sa isa't isa, no? Especially in our relationship with one another. Kung itong very normal sa husband and wife relationship, family relationship, saka friendly relationship, yung misunderstanding, shortcomings, and differences, lalo tigit sa lahat sa simbahan, no? Kaya kung nakikita natin na very normal ito sa ganitong relasyon, lalo tigit sa lahat sa ating relasyon bilang mananampalataya at bilang mga kapwa mananampalataya ng ating Panginoon. No? It is so easy for us to sin against each other that leads us to break our relationship, no? Now, conflicts in every relationship will always come. Sabi ko nga, very normal yan, mga kapatid. Kaya lang, ang napaka-importante dapat nating maintindihan, although yung conflict sa lahat ng mga relasyon ay pwedeng mangyari yan, kaya lang, ang pinaka-importante doon, na maintindihan natin is how do we handle and respond to it? Paano ba tayo magka-handle? No? How do we respond to these conflicts in our lives? And how do we handle those conflicts? Sabi ko nga noong last Friday sa mag-asawa, merong mga lessons, no? Kunyari kung merong mga couples ministry dito sa Dubai, no? At merong Bible study among the couples, isa sa mga material na ginagamit nila at natututunan nila ay yung libro na How to Handle Conflicts, no? Yung How to Handle Marital Conflicts. Dito, tinuturo sa mag-asawa kung paano nila i-handle yung kanilang mga gusot, yung kanilang mga misunderstanding, yung mga conflicts nila sa kanilang relasyon bilang husband and wife, no? At ganoon din naman, napaka-importante na tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat matutunan natin sa Panginoon Diyos how do we handle kung ito ay very normal na mangyayari sa ating buhay, na pwedeng mangyari sa relasyon natin bilang mananampalataya at bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Then how do we respond to this? No? Kailangan matutunan natin kung paano tayo mag-respond and how do we handle such kind of conflict. Ngayon, ang napaka-normal na makikita natin mga kapatid na mga response natin kapag tayo po ay may bangayan, mga awayan bilang mananampalataya sa Panginoon,
is that unang-una natin, nakikita natin yung respond ng mga tao when they are in conflict. Number one na makikita natin dyan, they blame and accuse each other. O yung napaka-normal na makikita natin na kapag ang dalawang tao are having conflicts with each other, they always blame, no? They always blame and accuse each other of so many things, no? At ito, hindi lang ito nakikita natin sa mga normal people, but I believe this is the same thing that is happening inside the church. No, bilang mananampalataya, bilang mga brothers and sisters in the Lord, napaka-easy na, napakadali mga kapatid that we can blame each other, we can accuse each other. Kapag ikaw ay may galit sa kapwa mong mananampalataya, you can easily blame her or you can easily accuse her of so many things. No? And at the same time, another thing that people, how they respond to conflicts is that they allow pride to fill their hearts. Yung nangunguna yung pride natin. No? And sometimes, instead of us reconciling, yung talagang magkasundo tayo, sometimes kaya minsan hindi nangyayari yung magkasundo, magkaroon ng reconciliation is because umiiral yung mga pride seeking natin, yung mga pride natin sa puso. No? Para bang lagi kapag nandiyon yung pride, no? Sino ba yung kailangan mag-approach muna, sino ba yung kailangan magagawa ng first move. Kayo sasabihin mo, hindi ako gagawa ng first move dahil siya naman na nagkasala sa akin, okay? Hindi maganda yung ginawa niya sa akin. So why I have to take that move to be reconciled with that person? Kapag ganyan yung mga attitude natin, kitang-kita po yung ating mga pride, mga kapatid. So, kaya nga mamaya matututunan natin how do we handle this. Because if we allow pride to fill our hearts, hindi mangyayari po ang reconciliation. Walang mangyayaring walang repentance, walang forgiveness na mangyayari kung iiral lagi yung mga pride natin sa ating mga puso. Because pride will always harden our hearts, no? And then another thing is that it will harden your hearts on who will make the first move. Sabi ko nga kanina, sometimes, no, sa mag-asawa na lang, no, yung para bang nag-awayan kayo bilang mag-asawa, di ba? Very normal yon. How do you handle with that conflict? Sometimes magkahiwalay kayo matulog, no? Si husband doon siya sa sala, tapos si Mrs. doon siya sa kwarto. But then they are waiting each other. Yung nagpapakiramdaman, sino ba yung unang magbubog? Ako ba yung magbubog? Sometimes because of pride, no, hindi tayo kumikilos. Hinahayaan natin, no? But then because you allow your hearts to be filled with pride, and because of that, it will harden our hearts, no? That sometimes nandun yung ating pride, yung hardening of our hearts, that why I will not make that move, no? Siya yung may kasalanan, bakit kailangan ako ang unang lalapit sa kanya? So magpapatigasan tayo ngayon. So yun yung attitude. To that end, na matutulog kayo na maghihiwalay, pero sabi sa Bible, diba sabi nga sa Bible, na huwag nating palilipasin ang buong maghapon na hindi nagkasundo. Yun ang utos ng Panginoon. Okay, tama na yung isang buong maghapon na kayo hindi nagkibuan, o hindi kayo nag-awayan, but then at the end of the day, bago matulog, mag-reconcile na. Yun ang sabi sa Bible, mga kapatid. So, ganun din naman sa ating relasyon sa kapwa nating pananampalataya. Okay, hindi ko sinasabi sometimes na wala tayong magiging awayan, no? Very normal po yan. Sabi ko nga, dahil hindi tayo mga perfectong tao at umiiral yung pride ninyo, sometimes nagkakaroon tayo ng mga quarreling even sa simbahan natin. Kaya lang, mga kapatid, normal lang din yan. Kaya lang, hindi natin patatagalin yan. Hindi natin patatagalin isang buwan na hindi kayo nagkikibuan dyan to the extent na nakakapag-worship pa rin kayo na alam niyo na may galit kayo sa isa't isa, which is not really normal yun. Hindi tama yun, mga kapatid. So we need always to reconcile. We see to it na dapat na kapag nagkaroon ng mga ganong klaseng problema, we see to it hindi na natin pinatatagal yan, no? It's because there will be problem that will always arise kung hindi tayo magre-reconcile at hindi tayo marunong magpatawad. Another thing that we will always see kapag mayroong mga conflict sa isang relasyon is that nandun yung gossiping, okay? Yung everyone knowing it. Sabi ko nga last Friday, no? Kayo lang dalawa ang nag-away, but nang huli,
Buong simbahan na nakakaalam ng awalan ninyo. It's because, ano nangyari? Dahil gusto mo sirain yung kunyari, galit ka sa kapwa mong mananampalataya, gusto mong sirain siya. So kakausapin mo isa-isa yung mga member sa simbahan patungkol doon sa taong yon. Siya naman din, gagawin din niya yun. Okay, so ibig sabihin, yung buong simbahan ngayon, alam na nila lahat yung nangyari sa inyo. Okay, so that is how we respond to it. No? Now, another thing na makikita natin how do we respond to our conflicts in our relationship, something normal as if nothing went wrong. We are not bothered by it. Yung para bang hindi tayo nakukonsensya nung nangyayari. I think it is not normal for us eh. Bilang mananampalataya, hindi pwedeng normal na alam mo may galit ka o may galit sa iyo yung taong yon. Kasi hindi pwedeng ganoon. Hindi po normal yan mga kapatid sa ating mananampalataya. When we nurture bitterness and hatred in our hearts, that's the problem, no? Especially when we come to worship the Lord. No? Lalo tigit sa lahat kapag mag-worship tayo, no? It cannot be normal na alam mo na mag-worship tayo pareho at nandun yung taong may galit sa iyo at ikaw may galit ka sa kanya. Hindi pwedeng normal na parang nag-worship lang tayo mga kapatid. I think it is not really normal to do that. It's because later on makikita natin na gusto ng Panginoon, sabi ko nga, that when we come to worship the Lord, mga kapatid, every Sunday, every Friday, sabi ko nga, nung nandyan tayo, sinabi ko, when we come to the Lord in worship, we present ourselves as one body in Christ. Hindi tayo many bodies in the Lord. We are one body in Christ. No, pinag-iisa natin ang bawat isa sa atin bilang iisang katawan ni Kristo Jesus. So hindi po pwede mga kapatid na umiiral yung ating mga pride at galit at bitterness sa ating puso, may hatred ka, tapos nag-worship tayo lahat. And how does the Lord will be pleased kung isa man sa atin, dalawa sa atin may galit sa kapwa natin, sa bawat isa sa atin? Okay, so I believe our worship will not be acceptable to the Lord kung meron ganun tayo mga karga-karga sa ating mga puso. Kaya napaka-importante that even before mag-worship tayo, kung kailangan talaga mag-reconcile na talagang magpatawaran na, napaka-importante po yun mga kapatid. Kasi ang ating pong panambahan will not really be pleasing and acceptable to the Lord. Or it will not be something that will give glory to the Lord if there is something that is in our hearts that is not pleasing before the Lord. Okay? Hindi sa tumitingin sa physical, kundi sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Paano kung may bitterness tayo sa puso natin, may hatred tayo sa puso natin, at yung tao yun ay nandoon, nag-worship din. We cannot do that, Lord. We cannot really do that kind of thing, mga kapatid. So, I believe we have to do something here. Now, two of the greatest virtues, alam niyo ito mga kapatid, sa napakaraming Christian and biblical virtues na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga salita, two of the greatest virtues ay yung tinatawag nating reconciliation and forgiveness. Makikita ninyo yan, no? Bakit? Bakit yan ang pinaka-importante, yung reconciliation and forgiveness? Kasi makikita natin, God reconciled Himself to us. Yung reconciliation, nakikita natin mismo sa Panginoon Diyos. In what sense? When He reconciled Himself to us to the death of Jesus Christ. And then sasabihin natin, kanina sabi nga natin, how do we respond to our conflicts? Pag nandun yung pride natin, hindi tayo will take our first move. Hindi ako gagawa ng unang move para makiro-reconcile. Hayaan mo siya lumapit sa akin kung gusto niyang mag-reconcile kami. Nagpapatigasan tayo. But then, come to think of here, sa sitwasyon natin kay God, come to think of this, kung magmamatigas si Lord sa atin, dahil tayo naman na nagkasala sa Kanya, wala tayong patutunguhan. Lahat tayo sa impyerno tayo pupunta, mga kapatid. Pero sino ang unang nag-move para ma-reconcile tayo sa Diyos? Di ba ang Panginoon Diyos din mismo? Amen. Kaya doon tayo matutuloy sa ating Diyos Ama. Hindi mo pwedeng pairanin yung pride mo dito na magpapatigasan tayo. Kung ang Diyos, kung gusto niya tigasin ang puso niya, ay wala po tayong lahat. But then, pinairan niya yung pagmamahal niya sa atin. Pinairan niya yung kanyang compassion. Pinairan niya yung kanyang habag sa atin. And He took that first move of reconciling us when He sent Jesus Christ to die on that cross.
Okay? So, makikita natin dito, hindi lang God reconciled Himself to us, to Jesus Christ, but He forgave us of our sins. Come to think, ang dami natin ginawa kay Lord na worthy of death. Kaya nga sabi sa Bible, the penalty of sin is death. Talagang kailangan natin mamatay dahil sa iyan ang kabayaran ng ating mga nagawang pagkakasala sa Panginoon. But come to think, Jesus Christ dying for us is because God took that initiative for us to be reconciled to the Lord. Na imbis na tayo po ang mamamatay at mawalay totally kay Lord, but then siya na ang nagkusa, gumawa ng kamaraan para tayo makapagbalik loob sa Panginoon at magkaroon ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. So yun ang makikita natin. Kaya nga sa Bible, there is always, God calls people to reconcile. It's because God reconciled Himself to us. There is always the calling of the Lord to forgive. It's because God forgave us of our sins. Kaya nararapat lang kung tayo mga anak ng Diyos, kung gano'n ang Diyos Ama natin sa langit, gano'n din dapat tayo bilang Kanyang mga anak. Okay, sa napaka-importante po yan. No? Ang sabi po sa Matthew 5:23 to 24, therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Kapag nag-worship tayo, alam mo may galit ka sa kapwa mo, ikaw, may alam mo na may galit yung tao yun sa'yo. Hindi po pwedeng magiging normal lang tayo na we will proceed with our worship, worshiping, we are raising our hands, singing song to the Lord, as if na parang hindi ka bothered doon sa nangyayari. I think, hindi po pwede kasi makikita natin yung conviction ng Holy Spirit sa atin doon eh. That's why Jesus Christ says, if you want to offer your gift, when we come to worship the Lord, sabi niya doon, even before na mag-upisa tayo ng worship service, isn't it? Alam natin, when we offer gifts to the Lord, gifts of worship, gift of praises to the Lord, gifts of thanksgiving, it is something that we give to the Lord. Kaya nga, ang sabi dito ni Lord, if you want to give these kinds of gift in the altar, pero naalala mo that there is a brother has something against you, na merong galit itong taong ito sa iyo, o meron kang galit sa taong yon. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Iwanan muna natin yung mga bagay na gusto natin i-alay sa Lord. Unang-una, ma-reconcile muna tayo doon sa taong yon. And then, after we have been reconciled, come and offer your gifts. So, napaka-importante po yan mga kapatid. Sometimes in our worship service, hindi tayo nakakalimot mag-pray kay Lord. Lord, may you forgive us of our sins. Kasi alam natin, kapag meron tayong sabit kay Lord, hindi magiging katanggap-tanggap ang pagsamba natin. Kaya we don't fail to pray that God, may you forgive me of my sins. Pero paano naman, how do you think God will forgive you kung ikaw naman, alam mo na dapat na merong, that you need also to be reconciled and there should be forgiveness if there are people inside the church na hindi po maganda yung relasyon. Kaya nga sabi ni Lord dito, kailangan muna ma-reconcile tayo sa ating mga relationship para before even we come to worship the Lord, even as we come to offer our gifts to our God. Kaya napaka-importante po yun. Kaya nga sabi ko nga kanina, no? Hindi po pwedeng we pretend na kapag nag-worship tayo ay parang normal lang ang nangyayari. Na come to think that you know in your heart na merong taong may galit sa iyo at ikaw may galit ka sa taong yon. And it is easy for us sometimes na parang bang wala tayong ginagawa sa mga ganung bagay. But then God is reminding us here, no? Na napaka-importante that we need to be reconciled, na talagang pumuli yung ating relasyon sa isa't isa even before as we come to worship the Lord. Okay? Now, sabi din dito ni Paul, be kind and compassionate to one another. Forgiving each other just as Christ forgive you. Sabi dito, no? Napaka-importante, why we need to forgive each other? Bakit punong-puno ng commandment si Lord for us to forgive each other is because sabi dito, we need to forgive each other because just as, no, katulad when God forgave you through Jesus Christ. And that's why, isa na yun sa main reason why we need to forgive each other is because God forgave us. Napaka-importante na marunong tayo magpatawad sa isa't isa
kagaya nung tayo pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ang kalooban ng ating Diyos Ama for us children is to be reconciled to our brothers, to our sisters, and we know how to forgive each other. Yun po yung kalooban ng Panginoon. Di ba nga sa ating pamilya, no? Kung ikaw ay magulang at meron pong awayan sa pamilya, napaka-importante na talaga ang kagustuhan natin ay magkaroon ng reconciliation sa pamilya, no? Magpatawaran. Kung gano'n lang inaasam natin sa ating physical na pamilya, lalo tigit sa lahat sa ating spiritual na family. No? Napaka-importante na ang kalooban ng Diyos ay tayo po ay magkaroon ng reconciliation kapag tayo ay nasisira yung ating relasyon sa isa't isa bilang mananampalataya. Hindi lang po na-reconcile tayo, kundi marunong din tayo magpatawad sa isa't isa. Ngayon, ang tanong, kung yan ang sinasabi ni Lord, gusto niya na tayo mag-reconcile, gusto niya na magpatawaran tayo sa isa't isa. Ngayon ang tanong, pero paano kung itong brother na ito, yung sister na ito, na-reconcile na kami, na-restore na kami sa isa't isa. Kaya lang inuulit-ulit niya lagi yung kanyang ginagawa sa akin. That he is continuously sinning against me and doing the same thing all over and over again. Kailangan ko ba siya patawarin lagi? Kung ganun lagi na parang ganun yung kahinaan niya, na lagi niya ginagawa yun sa akin, and then here comes again this brother or sister asking forgiveness. So pagtatawarin ko naman siya, then here comes again, nagagawin na naman niya sa'yo, yung bagay na yun, to the point na para bang you become fed up of it and you don't want anymore to deal with that person and you don't want to forgive that person anymore, no? Ngayon, ang tanong, how do we see that, no? Kapag isang kapatid ay na-restore na, but then kung lagi naman niya ito inuulit-ulit sa'yo, kailangan pa mo patawarin siya, no? Yes. So, ang mga questions natin dito, do I need to forgive him or her? Kailangan ko pa ba siyang patuloy na patawarin? Amen. Why are we to forgive? No? Another thing that we need to understand. How many times, ilang beses ba ako kailangan magpatawad? Napakagandang importante maunawaan today. What is the extent of forgiveness? Ano ba ang nakapaloob when we forgive? Okay? What involves reconciliation? Ano nakapaloob if we want to be reconciled to one another? Okay, napaka-importante ito mga tanong na ito mga kapatid, no? Kaya nga napakaganda na maunawaan natin ito para we know how to handle our conflicts, no? How do we respond to such kind of misunderstanding na sometimes na nagkakaroon ng problema sa ating relasyon, especially as being brothers and sisters in the Lord. Okay, before we answer those questions mga kapatid, punta tayo sa passage, yung pinaka-context ng Matthew 18. Yung Matthew 18, makikita natin, doon sa whole chapter 18, doon nakapaloob ito, yung when a brother sinned against you. Bago sinabi ni Lord yon, yung sa verses na yan, makikita natin, ang unang-unang binanggit niya dito sa chapter 18 ng verse 1 is he's talking about who is the greatest in the kingdom of God. Sino ba yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos? At sabi nga dito sa ating verse 1, nung mga oras na yon, yung kanyang mga disciples, pumunta sila kay Jesus. At sila'y nagtanong sa Panginoon. Ano ang tanong nitong mga disipulo ng ating Panginoon? Sinabi nila kay Jesus, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Gusto nilang, very curious sila para malaman nila sino ba yung dakila, no? Yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos, no? Yung kaharian ng kalangitan. Very curious sila. Para bang naiisip kasi siguro ng bawat isa sa kanila, dahil iniwan na nila yung kanilang pamilya, iniwan nila yung kanilang mga profesyon at sumunod sila kay Jesus, they are so curious thinking that they are one of those greatest who will really become great in the kingdom of God. Dahil para bang if they will come to know, no, kaya very curious silang malaman sino yung takila sa kaharian ng Diyos, is because they give up everything for the Lord. As if they think that they are part of this people who will become great in the kingdom of God.
na para bang sasabihin mo sa sarili mo, na para bang tinitingnan mo yung sarili mo na parang great sa mga ginagawa mo kay Lord, sa mga ginagawa mo sa simbahan, sa mga bagay na ginagawa mo patungkol sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong buhay Kristiyano, as if you are thinking that you will be one of the people who will be considered by the Lord greatest in the kingdom of heaven. Okay? So ganun din ang isip nitong mga disciples na para bang akala nila they will be one of the greatest in the kingdom of God. But then, anong response ni Lord nung nagtanong ang mga disciples nitong tanong na ito? Sinabi ng Panginoon in verse 3 and 4, kumuha siya ng isang bata. Okay? So, when he respond to this, now, who is the greatest in the kingdom of God? Makikita natin dito, ang ginawa ni Lord, kumuha siya ng isang napakaliit na bata at inilagay niya yon sa harap ng mga disciples. So, itinayo niya yung batang yon, no? Harap ng mga disciples. At sinabi niya ito sa itong verses 3 and 4. He said to them, I tell you the truth. No? Kaharap yung bata na yon, pinakikita ni Lord. Unless you change and become like this little child. Sabi niya, kung hindi kayo magiging kagaya nitong maliit na bata na ito, you will never, tingnan niyo po ito you will never enter the kingdom of heaven. Okay, una po yun. And then later I said, therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So dito natin makikita mga kapatid, dalawang katotohanan regarding this passage. Sino ang makakapasok sa kaharian ng kalamitan? Sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi niya, we need to become like little children for us to enter the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? May para bang kailangan ba maging isip bata tayo? No. He's not telling that. No? Kasi merong mga Kristiyano, way na kanilang mga years, pero ang kanilang pag-iisip parang bata pa rin. Okay, but that is not what Jesus Christ was trying to say. He says here, alam natin mga kapatid, ano ang pinaka very natural na quality ng isang batang maliit? Di ba yung purity nila, hindi sila yung lahat ng gagawin nila parang they are so dependent always on their father and their mother. Isn't it? Kapag sila nagugutom, no, pupunta sila sa silang mga magulang, hihingi sila ng pagkain, no, hindi sila nagrereklamo, hindi sila nagdadabog, hindi sila nagbubura, no, yung para bang yung lahat ng ginagawa niya very pure, no? Yung parang malinis na malinis. Kaya sa mata ng Diyos, ang isang bata is very innocent. No, although alam natin, meron silang sinful nature, pero in the eyes of the Lord, they are so innocent. No? Yung para bang, yun yung quality na sinasabi ni Lord, unless you become like these little children. Di ba ang mga bata, they are so pure, they are so, sabi nga natin, they are so dependent upon their parents, no? As something that we need to understand. And then, walang pagyayabang. No, sa isang batang maliit, kaya nga sabi ni Lord, unless you humble yourself like this child, you will never enter the kingdom of heaven, because it is at that time, sabi dito, whoever humbles himself like this child will be considered greatest in the kingdom of heaven. So walang room sa kaharian ng Diyos yung mayayabang. Walang puwang sa kaharian ng Diyos yung mapagmalaki. Hindi mo ma-enjoy ang kalangitan, kapatid, kung ikaw ay mayabang ka at talagang punong-puno ka ng kayambangan sa buhay mo. Because those who will enter the kingdom of God and those who will be considered great in the kingdom of God is those who know how to humble themselves. To the point na parang ang tingin mo sa sarili mo, wala kang dapat ipagmalaki sa Diyos at sa kapwa mo. It's because we all rely on the grace of the Lord. We need always to be filled with humility. Kaya walang dapat iiral na pride sa atin. There is no room for us to be proud of anything, is because there is nothing that we can be proud of. And lahat ng meron tayo galing kay Lord yan. So, ano ang dapat natin ipagmalaki? Wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos, wala tayong dapat ipagmalaki sa bawat isa sa atin, because lahat tayo pantay-pantay lang. Amen. We all rely on the Lord only.
No? Bawat isa sa atin, nagre-rely lang tayo sa Panginoon Diyos. Kaya wala isa man sa atin mahigit sa you don't look yourself highly than other people. Diba? Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Diyos, huwag mong tingnan ang sarili mo na mas mataas ka sa kapwa mo. You need to humble yourself. You have to look unto the interest of others even before you look unto the interest of yourself. Huwag mong tingnan mataas ka lagi sa tao. Kailangan magpakumbaba tayo. Yun yung great quality na kinakailangan ng isang tao para siya ay kalugdan at kaharit ng kahilaan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante, come to think of this, mga kapatid. Kung sa kaharian ng Diyos, ang isa sa mga great quality na dapat taglayin ng isang tao, yung humility, lalo tigit sa lahat kapag sa ating relasyon sa isa't isa, sa simbahan. Come to think, kung lahat tayo mag-humble, hindi pa iiranin yung ating yung mga bagay na hindi maganda, maiwasan natin yung mga bagay na hindi magandang mangyari. Yung mga gusot, yung mga awayan sa simbahan. Pagdating wala kang maipagmamalaki, no? Yung nandun yung pagpapakumbaba lagi. Then ang gandang mangyari sa simbahan natin. Walang mangyayari mga awayan, walang hindi napuputol yung relasyon natin sa isa't isa bilang mananampalataya. Kaya lang sometimes umiiran yung ating mga bagay na hindi maganda. Kaya sometimes na nagkakaroon ng mga gusot sa simbahan. No? Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng ganitong klaseng quality. Yung humbleness and humility, mga kapatid, are two virtues all of us need to possess if we want to be considered great in the kingdom of God. These are also important in restoring conflicts in relationship to usher for reconciliation and forgiveness. Ang sinasabi ko dito, walang mangyayaring reconciliation at pagpapatawad kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Pareho. Okay? Kung hindi marunong ang dalawang tao na may galit sa isa't isa magpakumbaba, walang mangyayaring reconciliation doon sa dalawang tao yun. Walang mangyayaring forgiveness. Kasi pairanin yung pride, yung pagpapatigas ng kanilang mga puso, kaya wala talagang mangyayari conciliation. But come to think po, itong dalawang tao ito, nagkaroon ng quarrel, nagkaroon ng conflict, but they know how to humble themselves. How to be filled with humility to that point that they are willing to talk things together and magpakumbaba, mag-usap to the point that they are able to reconcile. At the same time, they are able to forgive one another. Kaya napaka-importante po yung qualities na yan. Na napaka-importante na magkaroon tayo lagi ng humbleness and humility in all aspect of our life, especially in our relationship with one another. Na bakit ba tayo kailangan marunong magpatawad and why we need to be reconciled? Okay? Anong reason? Bakit ba kailangan natin na in every conflict, in every misunderstandings, in every quarreling, bakit kailangan ma-reconcile lagi at we know how to forgive? Okay? Meron mga reasons. Bakit kailangan natin mag-reconcile kagad at we know how to forgive? Okay? Unang-unang reason, mga kapatid, bakit kailangan natin gawin yan? It is only appropriate. Dapat lang dahil tayo mga anak ng Diyos. Okay? This is how my Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Ano nakapaaloob sa forgiveness? Kasi napakadali. Sabi ko nga nung Friday, sa ating mga Friday group, madali mong sabihin sa kapatid mo, okay, pinatatawad kita, pero sa puso, hindi. When you know how to forgive, you forgive your brother not with your lips, but from your heart. Okay, yan ang number one. No? It's because napaka-importante kasi God always look unto the heart. At yung puso, yung nagre-reveal ng tunay na totoo. Kasi madali itago yung puso. Pwede mo sabihin sa tao na pinatatawad kita, pero nandun yung bitterness mo pa rin sa puso mo. Andun yung hardening of your heart to forgive that person. Kaya madali sabihin, pero sa puso, wala talaga. Okay, so it is appropriate to forgive is because tayo yung mga anak ng Diyos dahil ititreat daw tayo ng ating Ama the way we will treat our brothers and sisters in the Lord. Kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, kapatid sa pananampalataya, the same thing that the Father will treat us. Hindi tayo patatawarin ng Panginoon Diyos.
Kaya paano tayo magpapatawad? Sabi ng Panginoon Jesucristo, forgive your sister, forgive your brother from your heart, not out of your lips only. Okay, so number 1 yan. Okay, number 2, it is God's will and His commandment. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ang mag-asawa kapag nag-awayan, mag-reconcile. Kalooban ng Panginoon, yung magkaibigan na nagkaroon ng gusto, magkasundo. Kalooban ng Panginoon sa iglesia na kapag may mga misunderstanding sa loob ng iglesia ng Panginoon, kalooban yan magkasundo at magpatawaran. Bakit? Hindi lang kalooban yan ni Lord, kundi yan ay commandment ni Lord. No, command yan ni God. Ano yung commandment niya? Bear with each other, sabi niya, forgive whatever grievances you may have against one another. Okay, sabi dito ni Paul, whatever grievances, it means to say, lahat ng grievances natin, hindi isa lang, okay? Hindi isang area ng ating gusot, isang area ng ating mga pag-aawayan, kundi lahat ng mga bagay na nagdadala sa tao, nagdadala sa atin upang masira ang relasyon natin, i-consider daw natin lahat yon, and we know how to forgive. No, you may be able to forgive whatever grievances that you may have against each other. Forgive, sabi niya dito, as the Lord forgive you. Magpatawad daw tayo dahil pinatawad tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nararapat lang, diyan ang kalooban ng Panginoon, diyan ay commandment niya sa atin para i-obey natin. Another reason why we need to be reconciled to your brother and sister, you know how to forgive that person, is because, di ba, pag nagpe-pray tayo, nung Ama namin, di ba? Sabi nga natin sa Ama, di ba? Forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Patawarin mo kami rin po ay pinatatawad namin yung lahat ng mga aming, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala habang pinatawad din namin ang mga nagkasala sa amin. Tingnan mo po yun, yung panalangin natin kay Lord, di ba? Ang sinasabi mo kay Diyos sa ating Ama, Lord, forgive me because I have also forgiven my brother and my sister. Pero kanto din, nagpe-pray tayo ng Ama namin, pero may galit ka sa puso mo, sa kapatid mo, then God will not hear even that prayer, mga kapatid. Because you are asking God to forgive you, but you are not willing to forgive your brother and your sister in the Lord. Matthew 6:14-15, for if you forgive men, when they sin against you, kapag nagkasala daw itong mga tao ito sa atin, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, kung sila nagkasala sa iyo, your Father will not forgive your sins. Hindi tayo patatawarin ng Panginoon sa ating mga pagkakasala, kundi tayo marunong magpatawad sa ating mga nagkasala sa atin. Now, come to think of this, ito ba Matthew 6:14-15 para lang sa ating mga mananampalataya yan, sa mga brothers and sisters in faith? No. Lahat ng tao ang sinabi dito. Pati kalaban mo, pati yung mga hindi nagmamahal sa iyo, kung itong mga tao ito nagkasala sa iyo, patawarin mo pa rin sila. Okay, hindi na sila humingi ng tawad sa iyo, forgive pa rin. Kasi yung sabi ni Lord, okay, hindi kailangan na humingi muna sila ng tawad sa atin para mapatawad mo sila. Especially for non-believers. Alam natin, ito mga non-believers kung magkasala sa atin, they will not come to us for forgiveness. But then, because we are believers, we are children of God, we know still how to forgive them. No matter what they will come or not, but we forgive them. Kasi it is yun ang sabi ni Lord, forgive them of what they have done. Hindi na kasalanan yung forgiveness mo sa kanila kung sila'y lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran. Yung forgiveness natin, we can do it even though these people will not come for us and ask forgiveness from us. Marunong tayo magpatawad kahit hindi humingi ng kapatawaran itong mga tao ito. Ganon din tayo lahat. Okay? We need to become like that. We are forgiven by God. We are forgiven by the Lord if we know how to forgive one another. Jesus Christ gave us a wonderful example. Sabi ko nga, tinatawag natin sarili natin tagapagsunod. Bakit tagapagsunod? Because we are followers. Followers of what? Followers of Jesus. What is something that we need to follow to the Lord? Yung mga example ni Lord. Di ba? Iniwanan tayo ng mga example ni Lord at yun yung gusto natin tularan. Kaya nga followers ang tawag ninyo sa sarili nyo. You follow. Gusto mong tularan si Kristo. Ano ba ang nakita natin na dapat tularan kay Kristo Jesus? Di ba nung siya'y
na naghihirap sa krus to the point na he is already dying on that cross, suffering because of our sins. Meron pa siyang puwang manalangin upang hingin sa Ama ang kapatawaran ng bawat isa sa atin. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Come to think of that, no? Mga kapatid, that is something that we need to follow, the example of the Lord. Ano man ang ginawa nitong tao ito sa iyo, mananampalataya man o hindi, you are willing to ask forgiveness of the Lord and also allow the Lord and pray that God will also forgive those people. Okay? Be kind and compassionate, sabi ni Paul, to one another, forgiving each other. Marunong tayong magpatawaran just as Christ forgive us. So, when you know how to forgive, when you know how to reconcile yourself to your brother and sister, you are following the example of Jesus Christ. And that proves itself that we are followers of the Lord, that we are true disciples of Jesus. Another reason, it gives freedom from bitterness. Bakit may mga bitterness sa puso ng isang tao? Na parang bang ang tagal-tagal na nangyari yung mga experiences natin sa nakalipas na, hindi ka pa born again, nandun na yung experience mo dito sa taong ito, na hanggang ngayon, born again ka na, mananampalataya ka na, nandun pa rin yung bitterness mo sa taong ito na hindi mo pa rin pinapatawad. Sabi ko nga nung Friday, patay na yung taong yun, na may galit ka. Ayaw mo pa rin patawad. Okay, so nandun yung tigas na ng puso mo, bitter ka, dahil sa nangyari mo, noon pa yun. Hindi ka pa born again noon. Yung lahat ng mga bagay na nangyari niyo, pinatawad na ni Lord, kinalimutan na. Dapat kalimutan na rin, patawarin mo na rin yung tao yun kung hindi nagkasala sa'yo. Hindi mo kailangan i-harbor pa yan sa puso mo at kung hindi mo i-release ang sarili mo dyan, gagawin yung puso natin bitter dyan. And come to think of that, because of that experience, makaka-apekto yan sa relasyon mo sa mga ngayon. Come to think, kung kunyari, merong nangyari sa relasyon mo sa dati. At dahil sa relasyon na yun dati, nagkaroon ka ng matinding experience doon, sakit sa puso mo, yun ay ininda mo, na hindi mo hindi mo siya makalimutan. At to that point, nandun pa rin yan, no? Kapag naalala mo pa lang yung pangalan ng tao yun, talagang naiinis ka na. Yung naapektahan ka na. So yun yung ibig sabihin yan, mga kapatid, may bitterness na sa puso mo kapag meron gano'n. Hindi ka pa release, kahit believer ka na. But then, paano tayo napapalaya ng mga ganyan? Mga kapatid, sa mga past experience natin, when you know how to forgive them. Sabi doon ni Paul, sabi ng writer ng Hebrew, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defilement. Bakit meron trouble and defile? Lagi na nangyayari sa relasyon ng tao. Kasi merong inahayaan natin yung bitterness mag-grow up sa mga puso natin. Pero sabi ni Paul, kailangan natin mag-rely lang sa grace ni God. Huwag yung pairanin yung mga galit natin, yung mga bagay na hindi maganda na magpapatigas sa puso natin, na magkakaroon ng bitterness sa ating mga puso. At yung mga bitterness na yan ang magkukos ng trouble sa ngayon. Dahil sa past experience mo ngayon, meron ka mga experience in the past of that relationship. Kaya kung magkakaroon man ng relasyon ngayon, sometimes naantig yun. Yung parang bang nabubuhay ulit, kaya sometimes naapektuhan ka ngayon sa relasyon ngayon kasi meron kang past experience in those times nung ganung klase. But then, we release ourselves from that kind of experience when you know how to free yourself na kailangan mo na wala kang unforgiveness, wala kang bitterness sa puso mo, kailangan mo patawarin na yung mga taong sa mga napakalipas na taon. Kailangan patawarin na natin sila at patawarin mo na yung sarili mo at palayain mo na yung sarili mo sa mga ganung klaseng experiences. Kasi yan ay makakasagabal sa ating relasyon sa ating Diyos at relasyon sa isa't isa. It gives deliverance from Satan. Kung pangiranin mo, mga kapatid, yung ating pong hatred, yung ating bitterness, unforgiveness sa ating heart, binubuksan ninyo ang buhay ninyo sa dyablo para pasukan kayo. Ang sabi dito ni Paul,
If you forgive anyone, I also forgive him. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. In order, bakit kailangan natin magpatawad, mga kapatid? Why we need to be forgiven? Why you need to forgive one another? So that, sabi dito ni Paul, so that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Yung Diablo, yung kalaban natin, ikakapitalize, yung lagi niyang ikakapitalize yung ating mga gusot sa isa't isa. No? Ayaw niya mag-reconcile tayo, kaya paiilapin niya lalo yung galit mo. Yung talagang gagawa pa siya ng paraan para lalong magalit ka sa tao yon. Kasi yun yung gusto niya kasing mangyari, masira ang relasyon niyo sa isa't isa. But then, hindi natin nahayaan yun. That's why we need to be reconciled, we need to be forgiven. It's because that's the time that we will deliver ourselves from the work of the enemy. No, kailangan natin talaga na wag pasukan ang sabi nga sa Bible, don't even give the devil foothold of your life. Kahit konting puwang, wag ninyong bigyan ng puwang ang Diablo na pasukan kayo. Amen. Eh dahil kikisa lang kapag may galit ka, talagang ino-open mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya kailangan natin mag-reconcile, kailangan natin magpatawad because that's the time that we are delivering ourselves from Satan. Now, how to correct and restore a brother? Pupunta tayo sa passage very quickly, mga kapatid. Paano ba natin i-correct ang tao ito na nagkasala sa atin? Kasi ang aim natin, ma-restore siya. Kunyari, dalawa kayo, may galit sa isa sa simbahan. Ang dapat attitude ninyo, makorek kayo sa isa't isa at ma-restore kayo pareho. Ibig sabihin, kung ako ay may galit sa isa sa mga member ng church natin, gagawa lagi ako ng paraan para makorek yung tao yon at ma-restore din siya. Yung isa na din naman na may galit sa akin at meron siya sa akin, gagawa rin siya ng pamamaraan para makorek din ako at ma-restore din ako bilang isang kapatid sa pananampalataya. Ganun tayo dapat. Okay? Kasi dapat ganun yung attitude natin. Tingnan niyo po yung sinabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus dito sa passage natin. If your brother sins against you, kung meron tayong kapatid sa pananampalataya, nagkasala daw sa atin, anong gagawin? Ano sabi ni Jesus Christ? If your sister sin against you, anong gagawin? Ano sabi ni Jesus Christ? Go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Okay, ano sabi ni Jesus Christ? Go. Okay, unang-una ang sinabi niya dito, go. Okay, ngayon, ang sasabihin natin kanina, nagpapatigasan tayo, sino yung unang magbubog? Okay, yung para bang nagpapakiramdaman kung sino yung unang mag-move. Mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, whether nagkasala ka o hindi mo pagkakasala, you are called by the Lord to go. Okay, sabi dito, your brother sins against you. Hindi yung brother yon ang pupunta sa'yo. Ang sabi niya, you go and show that brother who sins against you his fault. Okay, tayo ang unang-unang gagawa ng move. Hindi tayo magpapatigas. Hindi tayo yung para ipairamin yung pride. Siya nagkasala, ba't ako lalapit? Okay, hindi talaga mangyayari yun. Kung walang mangyayari, walang reconciliation, walang forgiveness, kung ganun attitude. Pero sabi ni Jesus Christ ito, kung itong tao ito nagkasala sa'yo, ikaw ang lumapit sa kanya. Go at ipakita mo yung kanyang maling gawa. Okay, anong intention mo? Para siraan pa siya lalo, kaya pupunta ka doon, no? Para i-warn mo yung brother mo. Ma-restore mo siya. So, sagutin mo yun. Okay? Accountable ka kay Lord dahil kapwa kayo mananampalataya, magkapatid kayo sa pananampalataya, accountable tayo sa isa't isa kay Lord doon sa awayan natin. Okay? Dapat ganun ang attitude natin, mga kapatid. Okay? Accountable tayo. Ngayon, kung ikaw wala kang ginagawa, alam mo itong tao to may galit sa'yo, ikaw may galit ka sa kanya. Accountable tayo dyan, mga kapatid. Hindi, akala ba natin hindi natin sasagutin yan kay Lord? Sasagutin natin yan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, go, reconcile. Ipakita mo yung kung ano yung mali niya, para magkasundo kayo, mag-usap kayo pareho. Sabi niyo, between two of you. Okay? Gusto mo i-correct ang brother mo. Okay? Huwag mo munang kayo munang mag-ayos sa isa't isa.
Okay? Huwag mo nang involve yung buong simbahan. Huwag mo nang ipagkalat sa ibang tao yung problema ninyo. Kayo na muna ang mag-usap. Okay? Kaya dapat walang nakakaalam muna ng gusot ninyo. Sad to say, buong simbahan, nung pag nag-awayan, buong simbahan, involved na kagad eh. But here, sabi dito, it's between you and that person. Mag-usap muna kayo pareho. Okay, ngayon, kung nag-usap kayo pareho, nag-humble, nagkaroon ng humility pareho, walang nagtaas, walang pride, ang dali po magkasundo mga kapatid. Madali po magka-reconcile, madali magkapatawaran. Kaya nga sabi dito ni Jesus Christ, if that person listen to you, you have won your brother over. Nawin mo siya uli. Na-restore mo siya. Na-restore kayo pareho sa relasyon ninyo sa isa't isa at relasyon ninyo sa Panginoon. Mga kapatid, kapag meron tayong alitan sa relasyon natin, naapektuhan yung relasyon natin sa Diyos Ama. Dapat ganun yung attitude natin. Hindi po pwedeng maayos ang relasyon mo sa Diyos, pero yung relasyon natin sa bawat isa hindi maganda. Don't expect that will happen. Gusto ng Diyos kung maayos ang relasyon natin sa Kanya, maayos ang relasyon natin sa bawat isa sa atin. Kaya we see to it na dahil hindi nga tayo perfecto, from time to time, nagkakaroon tayo ng mga hidwaan, okay, normal yun, but then at the end of the day, we need to be reconciled, mag-usap. Okay, para maayos na yung problema. At ma-restore kayo pareho is because you are both accountable to God. Okay, so here, makikita natin dito that unang-unang sinabi ni Lord, go. Okay? And then ipakita daw natin sa Kanya yung Kanyang mali. Okay? At the same time, sabi dito, it's between you and that person only. Huwag na muna natin involve yung ibang tao. No, hindi. Total yung mga ibang tao, sometimes hindi naman talaga makakatulong yan sa atin eh. Kunyari, kayong dalawa ang may problema, bakit mo kailangan sabihin pa yung problema sa ibang tao? Kasi sila naman wala maitutulong sa inyo. Kayo lang din dalawa ang makakapag-solve ng problema ninyo. So, ba't kailangan na-escalate ninyo yung problema ninyo? Kaya it's between two of you. Ngayon, ito naman. Nilapitan mo si kapatid, pero talagang matigas siya, ayaw. No? Okay, ginawa mo na. Pakumbaba ka na. Gusto mong ma-restore kayo pareho. Pinatatawad mo siya. Pero si kapatid, talagang matigas ang puso. Ayaw niya talaga. And that's the time, sabi nga ni Lord, that's the time that you take 2 or 3 with you para kausapin yung ulit yung tao. Okay? Now, sabi dito, if that person will not listen, if he will not listen, take 1 again or 2. That's the time that you take someone from the church. At sino ito? Yung mga makakatulong, hindi yun naman yung makakadagdag doon sa problema ninyo. Yung kukunin mong 1 or 2, makakatulong sa inyong problema. At sino yun? Siguro mga leaders of the church, yung mga pastor natin, okay, yung dadali natin para maayos yung problema. Okay, para ma-establish uli yung relasyon ninyo at maayos at mapag-usapan yung mga kung ano ba ang nangyari para at the same time ma-address natin with the help of these 2 or 3 people who had come with us para ma-address natin at solve yung ating problema. Why there should be 2 or 3 witnesses? Kasi in the Old Testament, mga kapatid, bago maakusahan ng isang tao of something or a crime, no, in the Old Testament, ang sabi ni Moses, 1 witness, hindi kung ikaw ang inaakusahan ng isang tao, hindi enough yung accusation mo. Kasi pwede mo naman i-fabricate lang yung accusation mo doon sa tao yun eh. Kaya sabi ni Moses, kung may accusations ka sa isang tao na ginawa nitong tao ito sa iyo, na kinupit niya sa iyo, kailangan merong 2 or 3 witnesses na magte-testimony kung ano yung sinasabi mo para maging valid yung inaakusuhan mo doon sa taong yon. Pero kung ikaw lang, hindi yung valid. You need to have 2 or 3 witnesses with you. Kaya nga dito, pinupot ni Jesus Christ din when it comes to our relationship with one another. No? Para makorek natin yung isang tao, we need to also to have 2 or 3 witnesses that will help us to address the situation. Yung makakatulong talaga para maayos yung ating problema when it comes to our relationship with one another. Now, nagpunta ka na sa kanya.
Okay, willing ka na makirus-reconcile kay kapatid, pero ayaw pa rin. Ngayon, nagdala ka ng 2 o 3, na sinama mo na rin si pastor pinag-usap na si kapatid, matigas pa rin ang ulo, talagang sobrang tigas nitong taong ito. Okay? If he refuses to listen to them, that's the time that tell it to the church, yung buong simbahan na. Okay? And that's the time if he refuses to listen even to the church, and that's the time that we will give To Satanas. Give up. We will reach up in reaching this person. Yung para bang ginawa na natin lahat yung dapat gawin, then ang sabi dito ni Jesus Christ, treat him as you would a pagan or a tax collector. Kung yun ang gusto niya, kaya na natin siya. Okay, ginawa mo na lahat. Okay? Ginawa ka, papakumbaba ka na, nagsama ka na para ma-confide siya, para maayos yung problema mo. Alam na rin ang buong simbahan, at ang simbahan, nakialam na rin. Ngayon, itong taong ito, hindi talaga ayaw magpa-reconcile. That's the time that sabi dito ni Jesus Christ, treat him as a would a pagan or tax collector. Okay, para bang kailangan na natin stop associating with that person. Okay, para bang in the eyes of the Lord, siya na yung sasagot ng problema niya sa Panginoon. We are not anymore accountable to God. Kasi ginawa mo na yung nararapat for that person. You want to win that person, you want that person to be restored. Even the church wants that person to be restored, but then kung ayaw niya talaga, then let it be. No? Ito, nangyayari ito, mga kapatid. Di ba meron mga tampo-tampo sa simbahan? Okay, may isang kapatid, nagtampo. I don't know kung bakit siya na-stumble. Okay, ngayon, gusto na niya umalis sa simbahan. Okay, ngayon, we will not allow that person to move without pag-uusap. Okay, ngayon kung may reklamo sa isang tao, dahil natin yung tao yun. Ano ba yung nireklamo nitong tao ito? Or meron siyang hindi nagustuhan sa simbahan, kailangan nating iayusin muna. Kasi hindi tayo magiging at peace both kung hindi natin makausap yung taong yon. Okay, nakausap natin, no? We are willing to for that person to be restored. We are willing to ask forgiveness to that person kung nagkasala ang simbahan sa kanya, itong taong ito. But then kung itong taong ito gusto pa rin niya umalis ng simbahan, hayaan na lang natin, mga kapatid. O, hindi na natin para bang we will release him because ginawa na natin lahat, no? And whatever we have done in humility, kung itong tao talaga matigas na talagang may pagmamalaki na para bang nandun pa yung pagmamalaki niya sa na gusto niya umalis sa simbahan, then let it be. No? Kaya na lang natin. Kasi ang sabi dito ni Jesus Christ, I tell you the truth, sabi niya, whatever you bind on earth, it will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ibig sabihin, ginawa na ninyo lahat itong taong ito, ginawa na ninyo lahat para ma-restore ka. Pero at the end of the day, you don't want to be reconciled. Okay, so, kung ano man daw ang desisyon ng buong simbahan, whatever you bind here will be bound also in heaven. And whatever you lose here on earth will be loosed in heaven. So that talks about the authority of the church. So yun yung authority na ibinigay ng Panginoon sa iglesia ng Panginoon. And because we are the body of the Lord, sometimes may problema sa katawan Kristo. Kung ano magiging desisyon ng katawan, God will honor it. Yun ang ibig sabihin niyan. Okay? Kaya nga may mga leaders tayo sa simbahan. Kapag sila na yung nag-decide and wala pa rin nangyari, so whatever has been binded here on earth will be bound in heaven, and whatever loose here will be loose in heaven. Now sometimes, mga kapatid, ginagamit natin itong Matthew 18 verse 18, na malapit na tayo matapos. Itong whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven. Saan natin ginagamit yung verse na yan? Sa mga prayer meeting, kapag nagpe-pray tayo. Di ba? I bind this stronghold in the name of Jesus Christ. No? I loose, yung mga ganon. Di ba? May mga prayer tayong ganyan. Okay, walang masama doon. We bind every stronghold in the name of Jesus Christ.
and we believe that it will be also bound in heaven. Whatever we bind here will be bound in heaven. Okay, wala pong problema yun. Kaya lang, ang problema natin dito, yung context itong verse na ito. Ibinigay ito ni Lord, hindi sa prayer meeting, hindi about prayer. It is about restoring a person who had sinned against you. No? Yung para bang ang ibinigay yan, na kung ano man yung kahinatnan nung gagawin ninyong pag-uusap, okay, ano yung desisyon regarding that person na nagkasala, ito ay i-honor din sa heaven. And whatever you decided here will also be decided in heaven. And whatever you lose here on earth will be lost in heaven. In the context of yung when a brother sin against a brother. Okay? So dapat itama natin yung mga context ng mga verses kasi sometimes hindi po yun yung ibinigay yan, hindi sa prayer meeting or we can use it in prayer. But wala namang problema yun. No? But then we want to be in context. Another thing, okay, na kailangan natin maging maingat din, okay, ito, verse na ito. Where two or three gather in my name, I am in the midst of them. Okay, pangako ni Lord yan. Kaya lang, itong pangako na ito, hindi nga binigay nung nagpe-prayer meeting kayo or nung nagwo-worship kayo. Itong pangako ni Lord that where two or three come together in my name, I am with them, is when you talk together kapag inaayos ninyo yung gusot in relationship. Kasi yan yung nakapaloob dun sa when a brother sinned against you. Okay? Di ba? Get two or three witnesses and then go to that person. Okay? Ngayon, when you gather yourself in that meeting, where two or three comes together in the name of the Lord para maayos yung problema, nandun daw ang Panginoon Diyos sa kalagitnaan ninyo para ma-restore yung relationship. Yun yung sinasabi ditong context na ito, mga kapatid. Kaya nga, itama ninyo yung where two or three gather in my name. Hindi po yun pwedeng, okay, wala akong problema dyan kasi kahit sa lahat ng pagtitipo naman, pag-pray kayo, nag-worship kayo, nandun talaga yung presensya ng Diyos kasi nandun siya sa atin. Kaya lang, itong pangako na ito, yung Matthew 18:20, where two or three gather in your name, hindi po pwedeng gamitin yan in other mga setting. Kasi nga, ito'y binigay ni Lord kapag daw tayo, yung nagtitipon tayo para ma-restore natin ang isang kapatid na may hidwaan sa isa't isa. Okay? Kaya nga yung sinasabi dito, na whatever you two of you agree about anything you ask, no? When you come together now, you ask something because you want to address the relationship of one another kasi may naging gusot, and whatever decision it is will be bound in heaven, sabi doon. And then, wherever you meet to restore such kind of thing in relationship, there I am with you, sabi ni Jesus Christ. Okay, kaya dapat titignan natin yung mga context niyan kasi kapag tinatanay natin yan, nagiging out of context tayo. Pero wala namang problema kasi pangako naman ni Lord na kapag nagtitipon tayo talaga, nandun siya sa presensya natin. No? Kaya lang, huwag din yung kunin niyang Matthew 18:20. Kumuha kayo ng ibang passage na yun din ang sinasabi niya. Okay? Kasi ito, hindi yun ang sinasabi ni Lord. Nandun siya kapag nagtitipon tayo when we restore one another in our relationship, when we sin each other. Okay? And that's the time that when you meet together, yung ayusin yung restoration ng relasyon ninyo, that's the time that Jesus promised that He will be there with you. And that's yung sinasabi ni Lord dito. Okay? Now, extension of forgiveness. Very quickly, and then I pray. Nung natapos ito ni Lord, okay, itong gagawin niyo kapag may nagkasala na isang kapatid sa inyo. Puntahan niyo siya, kausapin, magpakumbaba, at kung hindi nangyari yun, magtangay ka ng 2 o 3, kausapin ulit. Kung hindi, buong simbahan ang lalapit sa kanya para ma-restore siya. Pag hindi, hayaan na lang ninyo. So, let it be. Sabi ni Lord, we give up with that person. Para bang hayaan na sa atin siya, bahala na siya sa buhay niya. Yun ang sinasabi ni Lord. Kasi gagawa na natin lahat. Ngayon, ayaw naman niya. Ngayon, si Peter, ito ngayon, lumapit siya. Sabi niya, Lord, ilang beses ba kailangan ako magpatawad ng aking kapatid kapag siya ay nagkasala sa akin? 7 times? Okay, tingnan niyo po si Peter.
Hindi na sinabing one time. Okay, naging gracious siya. Akala niya yung 7 times gracious na. Parang okay na ito. Parang sa akin, patawarin ko itong taong ito 7 times. 8 times hindi ko na siya patatawarin. 7 times ko na nga siya pinatawad. Inuulit-ulit pa niya eh. Okay, kung yun naman at yun din ang ginagawa niya sa akin. Dapat kailangan, on the 8th time, hindi ko na siya patatawarin. Para bang yung sinasabi ni Peter dyan. Okay, Lord, kailangan ba magpatawad sa kanya on the 7 times, pero after that, I will not forgive that brother already? Ano sabi ni Jesus Christ? I tell you, not 7 times. Pero sabi niya, but 77 times. Okay, now, itong 77 times, hindi rin literal yan. That after 77, yung 78, hindi ka na dapat magpatawad. Hindi rin yan yung sinasabi ni Lord. Ang sinasabi niya dito, mga kapatid, it is not about the number. It is about walang limit ang pagpapatawad. Okay, bibigyan ko yung example. Paano pag sinabi ni Lord sa inyo, okay, paano ko ang forgiveness may limit din si Lord sa iyo? Okay, ikaw, anak ko, dapat 100 times ka lang na gagawa ng kasalanan sa akin. So, ganyan sabihin sa iyo ni Lord. Okay, 100 times hindi na kita patatawarin. Okay, kung gano'n ang limit ng pagkapatawaran ni Lord, sigurado yung 100 times ninyo, 1 linggo na lang, wala na, okay ka na. Sa isang araw lang, ilang beses ka na nagkakasala kay Lord. Okay, so yung 100 times mo, ubus na kagad. Okay, kung gano'n yung attitude ni Lord sa atin, but then, yung kapatawaran ni Lord, walang limit. Amen. Okay? Kahit araw-araw tayo nagkakasala, minuto-minuto, walang limit ang forgiveness. Sabi na sa 1 John 1:9, if you confess only your sins, He will be faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So, walang limit ang kapatawaran ni Lord. So, kung walang limit si God sa kanyang kapatawaran, tayo ba may limit? No, wala rin. Paulit-ulitin pa ni Lord ng kapatid mo na gawin yung net niya sa iyo, binubinuto, pag lumapit siya sa iyo, humingi ng tawad, kailangan mo pa rin patawarin. Ano sabi ni Lord dito? Amen. Luke 17, 3-4, if your brother sins, rebuke him. Diba sabi niya, puntahan mo siya, i-correct mo siya, ipakita mo sa kanya yung mali niya, i-rebuke mo siya. If he repents, forgive him. Okay, now, pinurgive mo na, nag-repent na siya. Ngayon, here comes again. That same person who repents, whom you have forgiven, here comes again. Ginawa na naman niya ulit. Tingnan niyo po hindi po isang beses. 7 times a day ginawa niya yun sa iyo. Paulit-ulit, 7 times. Pero isang araw, 7 beses buong maghapon. Okay, 7 times din siya lalapit sa iyo para humingi ng kapatawaran. Anong sabi ni Lord? 7 times comes back to you. So, 7 beses siya isang araw, gagawa ng masama sa iyo. 7 beses din siya lalapit sa iyo para humingi ng kapatawaran. Anong gagawin mo? 7 beses mo rin siyang patawarin. Forgive him. So, anong tinuturo sa atin ni Lord? Mga kapatid, pinatawag mo itong tao ito, ulit-ulitin man niya yan sa iyo, at lumapit siya uli sa iyo at humingi ng tawad, patawarin mo. Bukas, gagawa niya uli, humingi naman siya tawad, patawarin mo uli. Ganun si Lord. Ganun ang gusto ni God. Okay? There's no limit in everything. Kung di man siya humingi ng tawad sa iyo, still forgive you. Okay? Yun ang attitude natin dapat. Okay? Hindi tayo nagtatanim ng galit at hindi tayo nag-harbor ng unforgiveness sa puso natin. Bumalik man siya, humingi ng tawad o hindi, nakalimutan na niya, nalimutan ka, hayaan mo siya. But then, deep in your heart, tinatawag mo siya. Pero wag mo ring hayaan na hindi mo siya kausapin. Kasi sabi doon, go and show your brother his fault. Okay, pumunta ka, nagpakumbaba ka na, humingi ka na ng tawad, kahit alam mo hindi mo kasalanan, gusto mo ma-restore siya, pero mataas talaga si kapatid, ma-pride, okay, yanaan na natin. Hindi mo na sagutin yung kay Lord. Ginawa mo na yung dapat na dapat. And that, I believe, hindi na tayo accountable to Lord. Okay, so, ang maganda doon, pinatawad ko siya whatever it is. And you want to be restored. And you want that person to be restored to the Lord. But the question that I will leave now, as I end, are we willing to forgive and be reconciled? Yes.
Kasi dapat lang mga kapatid, that because if God is so willing for us to be reconciled unto Him, dapat ganun din tayo, and we are willing also to forgive because God is always forgiving us of our sins. In Christian relationship, as we conclude, is so essential not only in the eyes of God, but also the body of or the church. No? Yung relasyon natin sa isa't isa, napaka-essential yan sa mata ng Diyos at tayo bilang isang iglesia ng Panginoon. We are called to bear, to love, and forgive one another. Sa isang katawan na yan, kahit marami tayo sa isang katawan, doon tayo tinawag dahil marami nga tayo para buuin yung katawan ni Kristo. Napakadali umiran yung mga galit, yung mga pride, yung mga bagay na magkakaroon ng differences sa atin. But instead to capitalize on that, bakit hindi tayo mag-focus sa ating pagmamahal sa isa't isa? Habaan ng PC sa isa't isa, mga kapatid. Bear one another, love one another, forgive one another. Yan ang dapat mangyari sa katawan ni Kristo Jesus. There is where we need to ask God. Dito tayo hihingi talaga ng habag at awa at pagmamahal sa Panginoon. Kasi sa katawan ni Kristo, napakadaling maggawa tayo na ma-divide ang simbahan. Kaya doon tayo lagi hihingi ng habag, ng pagmamahal at grasya sa Panginoon at punuin ang ating mga puso para ma-enjoy natin yung intimate na relationship natin sa isa't isa. No? Yung ma-maintain natin mga kapatid, yung pagmamahalan natin, yung ating relasyon sa isa't isa, huwag natin hayaan na masira yung relasyon natin bilang isang katawan ni Kristo Jesus. At kung meron mang mangyari yon, huwag natin patagalin mga kapatid. Kung kailangan ma-reconcile, kayawin na natin para ma-restore ang katawan ni Kristo na ating Panginoon. So let us come to the Lord and let us pray. Father, maraming salamat po Panginoon sa hapon na ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Ama, na nagbigay liwanag sa amin, O Lord. Ama, alam namin, O Lord, na napakadali, O Diyos, na masira ang relasyon namin sa isa't isa kapag umiral po yung mga galit, yung bukso ng galit, O Lord, at mga bagay na nagdidibay sa amin, O Lord. Mga differences, Lord, mga misunderstanding, Ama, na madali, O Lord, i-divide ang katawan ni Kristo kapag pinairal namin ito, Panginoon. But then, Lord, maraming salamat, pinaalalahanan mo po kami, tinuruan mo kami, O Lord, na gusto mo lagi mabuo ang iyong katawan, O Jesus, na kami ay yung mga member ng katawan na yan, Ama. Lord, turuan mo po kami, O Lord, that we be able to rely on your love and your grace and mercy, na marunong kami magbigay, Panginoon. That we are able to bear one another, O Lord God. At huwag kong pairalin yung mga bagay, O Lord God, na makapag-divide sa amin sa isa't isa bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid sa pananampalataya, Lord. Lord, forgive us, O Lord. If there are times, O God, that we sin against you, that we sin to one another, O Lord, in this body of the Lord. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming turuan upang marunong kaming magpatawad just as you are continuously forgiving us, O Lord. And Father, we pray that you may look upon us always out of your mercy and your grace, O Lord God. Alam namin, Panginoon, na di kasi kami nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa iyo, Panginoon. Lord, may you just continuously, O Lord, forgive us of all our shortcomings, O Lord, even our shortcomings to one another as fellow believers in Christ. Maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Ayaw mo po, Panginoon, mga salita na ito, hindi lang po parang naantig yung aming mga puso, Lord. But then, Lord, ayaw mo yung mga salita na yan ay patuloy mangusap sa amin. At ito'y magpaalala sa amin, O Lord, kapag iira ng galit, at kapag nandun po yung mga sitwasyon, O Lord God, na nandun po yung in danger na magkaroon po ng division, O Lord, at magkaroon po ng conflict sa aming relasyon sa isa't isa, O Lord. Nawa itong mga salita na ito ay magpaalala sa amin upang kami po ay marunong magbigay sa isa't isa, O Lord God, at manaig ang pagmamahal namin, O Lord, at hayaan po na wag po manaig yung mga bagay na makapag-sasagapan, O Lord, na makapaghihiwalay sa amin sa isa't isa bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus namin, Panginoon. Maraming salamat po muli sa hapon na ito. Pagpalain mo aking mga kapatid, Ama, at sa aming pagtatapos. Nawa, Lord, tanggapin namin ang biyaya at pagkapalan mo na dulot mo sa araw na ito. At nawa, pagpalain mo bawat isa, even as they come together in fellowship, Lord, sa aming fellowship house, Lord, may you continuously fill their hearts with your love and with your joy and with your peace, Father. Maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng mayaman at papulit pa sa salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.
Thank you po, Pastor. See you back.